Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, or FWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa, at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ho ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Sagutin ko po isa-isa yung pahayag ni Attorney Claire Castro na sabing dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganun na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi nyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong petsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Secretary Juan Ponce Enrile, meron din siyang reminder, babala ba o ano? Binanggit pa nga niya ang Congress. Baka may gagawin ng Congress na hindi maganda para sa OFWs. Kaya, basahin ko. This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advise Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. So take note, lahat sila maamin na may matinding epekto sa bansa pag tutuhanin ng mga OFWs natin na hindi sila magpapadala. Adverse effect. Kaya nga si Jose Claire Castro, nag-appeal na siya
Yung dating matapang na bardagulan, uminahon lang tayo, mag-isip, pamilya nyo maapektuhan din. So ito naman, Secretary Enrile is, think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Ang pagkakaintindi ko dito, opinion ko lang, parang hindi sariling desisyon ng mga OFWs yung hindi magpapadala. Para bang may nagsulsul sa kanila. Kaya sabi niya, advice. Whoever advise Filipino OFWs. So, meron bang nanulsul sa inyo, mga kapatid nating OFWs? Sumagot kayo ko, mag-comment kung may nagsulsul. Kasi yan ang hinala ni Secretary Enrile. Sinulsulan kayo para hindi magpadala. Okay, ito. As I said before, sabi niya, for every action, there is always a possible counteraction. Yes, of course. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Yun, ito na. Bantayan niya. What will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Anyway, ano man lang sa kanya, para bang senaryo lang. So in a way, mag-isip kayo mga kababayang OFWs. Baka daw, gantihan kayo ng mga kongresista. I-cancel ang tax privileges ninyo. Okay? The OFWs, sabi niya, are income tax-free on their earnings abroad. Baka daw, pag ituloy nyo yan, hindi kayo magpadala, later on, ang mga kongresista, magpataw na ng buwis, mag-income tax na kayo. Okay? Mag-isip daw kayo. They do not pay travel taxes. Baka later on, magbayad na kayo ng travel tax. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax return. Ang dami nyo daw mga privileges. So mag-isip kayo. Mawawala daw. Baka daw mawawala itong mga tax privileges nyo kung ituloy nyo na hindi kayo magpapadala. So, ina-explain ko lang para mag-isip-isip naman kayo. In addition, they have passports to be able to work as OFWs. Anong ibig sabihin? Baka i-cancel lang inyong passport? Ganun ba yun? Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako, baka masunog daw kayo kung sundin nyo ang advice. Yan ang tanong ko. Meron bang nag-advise sa inyo nga politiko? Well, example, BP Sara o si PRRD. Sino pa? Mga PDP. Sila ba ang nagsulsul sa inyo na huwag kayong magpadala? Kasi yun ang pagkakaintindi ko, opinion ko dito sa post ni Senator Enrile. Sinulsulan daw kayo. I don't know kung matutuloy ba ito o hindi, but naiintindihan ko ang mga sentiments ng ating OFWs. Sa tingin ko, karapatan nila yan kasi pera nila yan eh. Di ba, pera nyo yan? So, kung ayaw nyo munang magpadala ng 1 week, kasi 1 week man lang. So, salute! Mga modern day heroes, mga OFWs. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Joel Arellano, I will support zero remittance, desisyon namin ito at wala kayong pakialam sa pera namin. Pahayag naman ni Jonathan Torda, initiative po namin yan mga OFW na mag-zero remittance para iparamdam sa gobyerno na mahal namin si FPRRD. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Margarita Libon, takot silang walang pumasok na pera sa bansa at wala na silang manako. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.